Hello, welcome to Virgo Philippines. So, bali ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgos. Check mo yung natal chart mo, ha? By the way, sa mga gustong magpa-personal reading, open pa yung aking astrological reading until end of August, no? Open yung aking astrological reading. May kasama tong tarot advice. Ang itinatagal nung video is 1 hour mahigit. So, you might want to check it out. Available na yung GCash payment. So, screenshot mo na lang yung papel na pinakita ko. So, what do we have here for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? And meron tayong available na tarot reading dun sa friend ko kung gusto mo. Kasi siya, nakafocus siya sa tarot. Pwede ka rin magpagamot sa kanya. Ang tawag dito? Jing Tarot Reader. Pwede ka pumunta sa kanila. You do have your main mail. Pa-comment na lang sa baba, guys. You do have here official person and the main female. Wow. Wow, 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 wow. You do have your judication and the wealthy man. Ang daming nagugulat sa ginagawa mo ngayon, ha? Or mga pangyayaring ginagawa mo or nangyayaring something sa'yo. Like maybe new beginnings with regards to you. Maybe a lot of people are starting to notice you, napapansin ka nila, napapansin yung social media mo, napapansin yung work mo, career mo, whatever this thing is. Maybe this is a new beginning. Nakakita ko ng growth dito. And you do have here the number, angel numbers 222. Yan, no? 22 and number 2 again dito. So that's an angel number for you. Maybe may mga decision kang ginawa in the past or nito lang na naging nakatulong para mailagay ka sa posisyon wherein you are the main male, you are the main female. And dahil yung main male and main female, guys, it's like you being the main character ng buhay mo ngayon. Like with regards to your family, ikaw ang main character ngayon. Maraming tao ang pag-uusapan ka, maybe something with the official person, this is also you being true to yourself, being honest sa iyong kakayahan, being honest with regards sa iyong galing, with your skills, with your talents, and this is what is making you shine, no? Nakikita natin ang pagpansin sa iyo ng iba, which is this could be people na could be in the past or kahit ngayon, could be someone na mas mataas sa'yo. Okay. Sorry about that. Pinos ko lang saglit yung video. Kumuha lang ako ng tubig. Anyway, so nakikita natin, could be a person or people na mataas sa'yo. Could be a person or people na ginudge ka before or hindi masyadong nakita ang kakayahan mo or they see you as someone na pwedeng unreliable or maybe these people could be you do have your wealthy man. So, pwedeng someone na mataas nga sa'yo, could be a boss or literal na pwedeng may angat sa buhay or may kaya sa buhay. Now, they are starting to notice you with the main female and main male. Hindi nila akalain na ikaw ay, you have a certain character na kaiba sa nakagawian or maybe something na nakakapagpagulat sa kanila with regards to your talent, with regards to your skills, with regards to kung paano ka mag-isip and ano yung mga actions na ginagawa mo ngayon. And
Pagdating sa love, ano yung mga messages for the sign of Virgo? Please, spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Messages pagdating sa love for the sign of Virgo. You do have your soulmate. I like you. Hammer is also here. And separation. Okay, I can see a soulmate or maybe even a twin flame. Meron tayo ditong mirror. So, this is a twin flame card, twin flame energy. Ito, nagpapakita ito ng separation with regards to the person or particularly someone na pwedeng spiritually connected sa'yo. Pwedeng ramdam mo din to eh. And pwedeng while I'm reading this card, bago pa lang magsimulang video, itong taong to nasa isip mo na eh. Kasi spiritually pwedeng connected kayong dalawa. And I can see the sign of Gemini. So, pwedeng may separation or pagkakalayo sa inyo nitong taong ito na nasa isip mo, who wants to, to talk to you. Nakakita tayo ng person na gusto niyang ayusin kung ano man yung wala or disagreements or pagkakagulo sa connection na ito during this separation. Gusto niyang ayusin. Kasi gusto ka niya eh. And some of you, lalo na kung misteryosa ng taong ito. This person, nandun yung yearning, paghahangad na makausap ka dahil mahal ka niya. Gusto niya magkaroon ng opportunity na may sakatuparan itong dreams niya with regards sa'yo. So, napapanaginipan ka nitong taong to. And this person, gusto niyang ayusin. Guys, if this is an ex, this person, nakita tayo ng kahihiyan mula sa taong to. Pwedeng nahihiya siya sa'yo. Or nahihiya siya sa mga nangyari, sa ginawa niya. And depende yun. Yung iba naman, if this is just a soulmate or a twin flame, maybe may something na ginawa siya ngayon na pwedeng walang kinalaman sa connection ninyo pero ikinakahiya niya na ginawa niya. Bakit niya to ginawa? Maybe it is because nagkakaroon ng separation sa inyo dahil sa particular na sitwasyon or ginawa na ito. Dapat hindi niya ginawa. Pero masyado siyang nagmadali or pwedeng hindi siya nag-isip mabuti. So ngayon, nagkakaroon ng challenging times sa connection ninyo. Nakakita tayo ng reflection ngayon eh, lalo na with the mirror. Yung reflection na ito, parang yung person na ito, nakatingin siya ngayon sa salamin. And ito, nagbabounce ito sa sarili niya. Diba? Lahat ng mga pangyayari or sitwasyon na nakapagpa-end sa connection ninyo, feeling niya kasalanan niya. Feeling niya, dapat hindi ko na lang ginawa to. Alam mo yun, yung parang kausap niya ngayon ng sarili niya sa salamin, sinasabi niya, dapat di mo na lang yan ginawa eh. Dapat naging totoo ka na lang sa sarili mo. Dapat, galit siya ngayon sa sarili niya, sa mga ginawa niya, sa totoo lang. Because this person, naaapektuhan ngayon ang komunikasyon ninyo dahil dito sa ginawa niya na ito. Diba? Hindi siya nakapag-desisyon or nakapag-isip ng mabuti. Ngayon, nakakita tayo ng person who is nagkakaroon ng problem pagdating sa balance. Hindi niya maayos ngayon ang sarili niya. Maybe feeling niya kailangan ka niya. And maybe you are the person na bumabalanse sa kanya or nararamdaman niya. Ikaw ang bumabalanse sa kanya. So all in all, I like this as a title na rin ng video, which is galit na galit ngayon ng person na ito sa sarili niya dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Dahil during this time, especially meron tayong mga retrogrades. Mercury retrograde is one of the pangyayari sa ating astrology ngayon na nakakaapekto sa pag-iisip din ng person na ito. Bakit? Kasi actually Mercury retrograde has something to do with communication. No? During Mercury retrograde,
Ang Mercury retrograde nagsimula siya August 5, matatapos siya August 28, 2024. So ngayon, ito naaapektuhan nito ang komunikasyon. Maaaring you are the past person sa buhay nitong taong ito. Na ngayon nababalikan niya na parang gusto niyang kausapin. Kasi Mercury is parang nagkakaroon ng pag-atras or pagbalik. Actually, hindi naman talaga bumalik yung ikot ng Mercury pag sinabing Mercury retrograde. Pwedeng may pagbagal sa movement niya. So, ang tendency, mas mabilis ang ikot ngayon ni Earth, Ang Mercury retrograde, halimbawa, parang isang train. Sumakay ka ng tren. Ngayon, pagtingin mo, pagsilip mo sa baba, di makikita mo yung mga sasakyan o mga kotse na mabagal, parang makikita mo yung andar nila parang paatras, di ba? Parang pabalik. So, ganun. Dahil si Mercury nagkakaroon ng parang pagbalik sa angulo or sa pagtingin ni Earth. So, pwedeng itong person na ito is thinking about the past. And that is you. Okay? Sa'yo, pwedeng naaapektuhan ka rin ng Mercury retrograde. Depende yon kung saan ang iyong ascendant. Be sure to check your sun, moon, and rising, especially yung rising sign mo or yung ascendant sign mo. But some of you, pwedeng ito may kinalaman sa work. May mga work ka or place in the past na parang gusto mong balikan, or friends in the past na parang gusto mong balikan, or people in the past na parang gusto mong balikan, kausapin. Maybe hobby in the past na parang gusto mong o iniisip mo na ibalik itong hobby na ito or career na ito. So, whatever aspect ang maaapektuhan ito sa iyong natal chart. And if you want to know more about that, feel free na magpabook ng reading sa akin. Anyway, with regards to this person, nakikita natin na inaayos ngayon ng universe ang buhay niya. Okay? Pinare-realize ngayon sa kanya yung mga opportunity na sinayang niya pagdating sa'yo. Maybe yung friendship ninyo, maybe yung mga ginawa mo para sa kanya. Lahat to, pinaparealize sa kanya eh. And what will happen in the future pagdating sa inyo? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. In the near future for you, you do have here the golden mirror, clock, wedding rings, and lightning. The dragonfly is also here at the bottom of the deck. In the near future, there's this clock energy. I can see a promise in the past na pwedeng bumalik sa'yo or mangyari sa'yo in the near future. I don't know what kind of promise, pero pwedeng may kinalaman sa taong ito kung ano yung pinramis niya in the past. Pwedeng gawain niya to or ipakita niya sa'yo ito. No? Think about that promise. Kahit pa joke or pabirong promise, think about this. Yung iba naman sa inyo, maybe a promise in the past na may kinalaman sa work or career. Kasi pwedeng wala namang kinalaman sa taong to eh. Honestly, hindi yung iba sa inyo, hindi naman about love. Maybe a promise of a client na, sige, pag nagkapera ako, babalikan kita. So, something na may kinalaman or anything na may kinalaman sa promise mo or promise towards you, promise sa'yo ang mababalik sa'yo or mangyayari sa'yo. If this is a person in the past, pwedeng may promise siya na hindi kita makakalimutan.
Ganyan. So, pwede may pangangamusta mula dito sa person na to na pwede makapagpa-shock sa'yo. Maybe a promise regarding sa person na ito na, by the way, nakaamoy ako ng skincare like toner. This could be a reading. So, I don't know kung habang nanonood ka, nag-skincare ka ba o nagtoner ka. This could be a reading. Anyway, okay lang kahit hindi. So, pwede itong person na to ang magbigay sa'yo ng changes or magsabi sa'yo ng parang something na pwedeng ikakagulat mo. And especially the golden mirror, kung maalala mo kanina, ang lumabas sa bottom of the deck is the mirror. So, pwedeng ito nga yung person na yon who is now going to, guys, I don't know kung may pag-uusap ba kayo ng person na to na may kinalaman sa pagmumukha niya. Like, pwedeng, ito medyo weird, pwedeng napag-usapan ninyo regarding sa skincare, especially meron tayong toner na naamoy kanina, so maybe, or maybe binilhan mo siya ng skincare, or ikaw to na binilhan niya ng skincare, or in-advisean regarding skincare. So, or pwedeng nakausap ka niya regarding sa paano tatanggalin yung mga chismis niya sa mukha, or vice versa. Something to do with pag-uusap regarding doon. This could be your reading. I mean, that is a huge sign. A huge sign na para sa'yo tong reading na ito. Especially nakakita ko ng word na gossip, which is yung gossip kasi sa Tagalog, chismis, at ang ibang term noon ng tagihawat sa mukha is chismis sa mukha. So, something to do with pag-uusap regarding doon. But, if not, okay lang naman. But of course, yun nga, yung pagbabago na bigla ang mangyari sa'yo is maybe has something to do with this person. So, yeah, I can see talking, pag-uusap about some kind of maybe union sa inyong dalawa. There's some kind of transformation or malaking pagbabago with regards sa pakikipag-usap niya sa'yo. Anyway, thank you for watching. I love you all. If you want to book an astrological reading, naka-promo pa ako guys, and available pa siya until end of August. In-extend ko, July lang kasi siya dati. Pero ngayon, in-extend ko na until August, end of August 2024. So, if you want to book a personal reading, astrological reading to guys, naka-focus to. Kung gusto mo compatibility reading or yung synastry, pagko-combine ko yung chart mo, yung natal chart mo at natal chart ng person mo, malaman natin kung compatible ba kayo, pwede yun. Or, if you want, nakafocus tayo sa natal chart mo. Ito, example nun. Bigyan lang kita ng example. I just want to show you. Pero I don't want to show the name of my client. Ayan. So, tatakpan ko yung pangalan niya. But this is the example of that, and then i-explain ko kung ano yung placement ng iyong chart at kung paano ka maaapektuhan nito. Kung anong epekto nito sa'yo. Okay? Kung gusto mo nakafocus sa career, okay. So, pwede ko sabihin sa'yo kung ano yung mga bibigay sa'yo ng accomplishment. And kung gusto mo naman focus sa love, pwede rin. Masasabi ko kung saan mo pwedeng ma-meet yung husband or wife mo in the future. Ano ang characteristics niya. Ano ang itsura niya. Pwedeng ganun. Pwedeng masabi ko yon through your natal chart. But of course, mamimili ka if nakakonsentrate sa career or love. And then, tarot advice is also kasama na doon. But if you would like to avail both, for 3,000, love and career, ifo-focus natin yan. Plus, ang additional ko is either yung natal chart din ng person mo. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang kanyang, kung saan niya mamimit ang kanyang husband or ang kanyang wife. Or, if you want, pwede kong i-additional or i-bonus yung palm reading
So I will read the lines of your palm and kung ano ang future sa'yo according to your palm. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.